Ang reverse light ay siya rin ang ilaw ng preno. So, tukuran natin ito. Lagyan natin ng para makita natin sa likod. Ngayon, iisa ang ilaw. Kailangan ayusin na naman ito. Medyo matagal-tagal na trabaho ito kasi kailangan tanggalin yan. Itong buong na ito tatanggalin natin. So natanggal ng mga tornilyo. Tatanggalin natin ang hirap pa naman itong laking trabaho ito Pundido na pundi talaga. So ayos, umilaw yung namatay. May problema sa grounding. Ay. Ito ang isa sa pangit na design ng sasakyan. Ewan ko kung kasi yung nakalagay sa papeles nito 1996 na model Pero ang Toyota L ay 1978. Siguro ang basihan ng paglagay nila ng sa papeles ay sa chassis na sinasabi. Lahat kasi ng mga model na ganito ay pangit kasi ito directly na nababasa pag maulan. Ayun, direct yung ng gulong dito sa sasabuyan niya ito magano ang tubig dito. Kaya laging kinakalawang itong niya tail light assembly. Hindi gaya ng mga SUV ay dito nakalagay yung niya. Kaya ang nababasa lang ay itong sa labas pero hindi nababasa doon sa dito sa loob. Kaya hindi kinakalawang yun. Dito kasi kinakalawang lahat na Pangit na design ng sasakyan ng ganito. Every after na lang
Lagi kang nag-aayos ng ano, lagi kang nag-aayos ng ilaw ng iyong sasakyan. Kaya ganon. Eh di, dahil ganon nang nangyari, ito nilulusot din ng tubig ito eh. Kailangan lagyan ko ng seal. Meron siyang ano, pero kulang yan. So, ibalik ko ng ano, napalitan natin yung bulb. Ituloy ko yung aking hindi natapos kagabi. Hapon na kasi kagabi. Gabi na kasi kahapon. Kaya ito. Hiwalay na. Lagyan natin ng seal kasi pinapasok ng tubig. Kahit hindi nalagyan dito sa baba kasi pag may pumasok na tubig, at least mahuhulog siya. So, ilawin muna natin. Hindi na umilaw. Ayan, umiilaw na. Brake light at saka reverse light. Ito ang brake light at saka reverse light. Ito naman ang flasher. Ito naman yung park light. So, oo.
ang part na pinakamahirap. Oh, uhulog at masikip ang space. Ulitin natin. Okay, good. So, okay na silang dalawa. Bakit po napakahalaga ang tail light assembly na may hawak na park light, brake light, flasher? Bakit po ba napakahalaga ang brake light? Kasi gaya ng flasher din na ito ay siyang nag-symbolize ng iyong pakikiusap sa kapwa mo driver, ay ganun din ang brake light. Pag walang brake light, mas maraming aksidente kasi may mga oras na nagkakaroon ng optical illusion, lalong-lalo na sa madilim. Kung may brake light, at least magugulat ka pag nakita mo na may biglang pumula. Siyempre, ay, yun pala, malapit ka. Kasi kung walang brake light, hindi mo, minsan pag na-enjoy mo nakikipag-usap sa katabi mo, hindi mo alam na yung nasa harap mo pala ay mabubundol mo na. Kaya kailangan maayos ang brake light natin dahil sa mga panahon na madilim at nakakalito ang pagtingin sa mga bagay-bagay, pag nakakita ka ng red, automatic sa isip ng tao yun. Preno yun. Nagpreno siya, kaya kailangan magpreno ka rin. So, napakahalaga na iayos ang maliliit na bagay na kung minsan ini-ignore ng ibang driver, hindi nila chine-check bago sila magbiyahe. Kailangan nating isigurado ang security natin at saka yung
ibang tao na ating nasusundan. Ang brake light ay para sa sumusunod sa atin. No. Pag nakita nila yung brake light natin ay pumula, siyempre alam nila na malapit sila, magpreno sila, alalayan nila yung kanilang takbo. Pero pag wala tayong brake light, baka mabundol nila ang puwet ng iyong sasakyan. So, yan lang po mga kapatid, ka-DIY. Napakahalaga na iayos natin lahat. Salamat po.